nakikita nila na mabuti yung batas ng Panginoong Diyos. Amen ba mga kapatid? Nakita rin nila na kahit parusahan mo ang nagkasala, wala rin. Sumisikip lang ang pulungan. Amen? At ang pinaka-problema pala natin mga kapatid, kakaunti pala ang ating abogado. Amen. Ha? Kakaunti ang kumukuha ng law. Amen. Sa Pilipinas, ang ini-encourage sa ating kunin na yan. Hindi nga siya makasagot. Palagay mo. Sister Mistake, ikaw. Palagay mo, anong course ang pinakamarami? Nursing. Nursing. Nursing, mag-aalaga. Ano yung sabihin po? May sakit ang Pinoy, ano? Bakit nagbe-nursing? Nurse. Nurse ka. Sa abroad. Bakit? Yan na naman. Amen. Pag in-check ang tinanong mo, anong course? Anong sasabihin sa'yo? Business. Bakit? Negosyo. Pera. Alam ba ninyo na si Henry C., yung founder ng SM, dahil nagtrabaho ko na yun. Yung SM, yung S po, C po yun. Yung M, Menjola po yun. Ha? C, Menjola po yun. Hindi po Schubert ang ibig sabihin ng SM. C, Menjola. Kasi nung batas na po na, dapat 60% Pilipino ang may-ari, 40% inject ang may-ari. Bago pa yun. Di ba mali po siya. Yung Carriedo, yung sa Yapo, yun yung kaunahan ng SM. Nung araw, maliit lang po yun mga kapatid. SM Schumer. Nagtitinda lang sila ng gano'n. Hindi nila akalain na darating ang time na uulad yan. Sa ngayon, ang SM ngayon ay ano na eh. Ang tawag na? Corporation. Holders na. Conglomerate na yata, no? Yung pinagsama-sama ng korporasyon, gano'n na sila. SM Holdings, no? Ayan, SM Holdings na. So, gano'n na. Hindi na siya matabasan. Napakalang. Pati patay na si nakita ko pa siya nung araw, pati yung kanyang mga anak. Wala pang kabuang mga anak nung araw eh. Ngayon, ayan na sila. Palagi na sinasabi mga kapatid na ito. Amen. Puro pera. Kaya halos lahat ng business, ng ay sa colleges, ang mga course natin ay management, di ba? Administration, puro ganon. Ewan ko, iba na yata mga pangalan ng courses ngayon. Yung course namin nung araw, wala na eh. Wala na rin kasi nakausap ko isang teacher, wala na pong ganyan course ngayon. Wala na ba? Pero ibabalik po yata, sabi niya. Kasi sa drafting din. Sabi ko po automotive. Wala na pong course na ganyan. Wala na pong ganyan. Pero ibabalik po yata. Sabi ko, naisip-isip nila, kailangan nakatawa lang siya. Sa lahat na kinuha ng psychology, pinakamaraming yan, di ba? Kasi marami na nasisira ng ulong Pinoy. Psychology. Puro yan ang course. More on thinking, tapos pera. Di ba? So, minsan nga, si Henry C., wala siyang pinag-aralan eh. Pero maano lang siya talaga, magaling lumiskate yun. So, more on money talaga ngayon. Puro ganyan ang inisip. O may kukuha ba ng loan? Kukuha ng loan. Una, 10 taon ko apat. Tapos may 2 taon ka. Parang alam, doktor din eh. Buti yung doktor, pag graduate, sigurado may ganyan. Amen. Abogado. Tapos ang hirap pa ng parex. So, wala talaga kumukuha niya mapipira. Yun ang sabi. Dapat daw, sa 2,500 population, isang abogado. Ay, wala namang ganun dito. Walang ganun. In fact, yung nag-seminar sa amin, anong sabi sa amin? Ako po si attorney ganito. Ako po ang pangaunahang abogado ng Rizal. Bago magano, Rizal Laguna, alam niyo yun? Hindi niyo alam yung lugar na yun. Bago mag San Pablo City, Rizal Laguna. Ano yun? Liblib na lugar yun. Sa kaunahang babae po, bata pa. 40 plus lang siya. Wala nga kasi. Walang ganyan. Ayun, sige, pakasakabi. Gusto mo magagawa. Sabi, sige, parang may abogado. Wala talaga eh. So, sino magtatanggol siya?
Yun ang justice system natin. So, na-create po yung naisip nila na bago tumungtong sa husgado, iayos na. At saan pwedeng ayusin? Sa pinakamababang level. Actually, mali ang ano nila, ang barangay dapat siyang pinakamataas na level. Dapat yung barangay captain dyan ang siyang pinakamalaking sweldo. Sinabi ko mismo yung kinakapitan. Dahil sa kanila nasisentro ang lahat ng problema. Bago mo iakyat sa presinto, bago mo iakyat sa korte, sila muna ang unang harap. Batas na po yan ngayon. Wala kayong kaso na pwedeng dumirekta, dadaan muna kayo doon sa pinaka. Ano ang gagawin? Mediation. At yun ang trabaho namin ngayon. Iayos na kayo bago lumala ang lahat. Saan nila kinuha yun? Kinuha nila yun sa Panginoong Jesucristo. Bago kakatulad ng Diyos. Buti pa, magsisi ka na, sumampalataya ka na, baguhin mo na ngayon ang buhay mo. Amen? Bago kakatulad ng Diyos. Ito ang sabi ng pulis. Kapag ang kaso tumungtong na sa pulis, wala na kayong magagawa. O kita niyo yung mga. Yun ang iniiwasan. Kaya bago pa yung dumating doon, kaya kahit sino man sa atin, didirekta kayo sa pulis ngayon, hindi po kayo papayagan. Kasabi sa inyo ng pulis, pumunta muna kayo sa barangay. Hindi kawawa nga pa lang listahan namin. Ako, meron naman tayo. Kaya, yun ang trabaho namin ngayon. So, ganito pala. So, doon ko na-realize mga ngayon, ang kahalagahan ng mediator, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Buti na lang. At ako naintindihan ko na wala konti ata nakakaalam na gano'n ang sistema ng Panginoong Diyos. Palagi ko lang narinig, tagapin ninyo ang Panginoong Jesucristo, magsisi kayo. Aba, hindi pala gano'n ang sistema, mga kapatid. Ang sistema, ang Diyos ang gumawa ng paraan, nang sa gano'n, hindi ka dumating sa paghatol niya. Ang sabi niya, kapag ang kaso ay tumungtong na sa korte, wala na kayong magagawa, hihintayin niyo ang hatol. Amen. Ganun din, kapag ang tao nalampasan siya ng mediation ng Panginoon Jesucristo, tandaan niyo, wala na pong pag-asa. Sabi ko, napakabuti pala ng Diyos. Amen. Pero marami pa ang naka-avail sa mediation ng Panginoon Jesucristo. Yun ang problema. Wala nang nakikinig ngayon sa salita ng Diyos. Amen. Naintindihan ninyo mga kapatid. Tapos, ngayon ko rin nalaman na ang bawat kaso may kanya-kanya palang limitations. Kapag ang utang mo ay 500 pesos up to 1 million, hindi ka pwedeng i-charge ng estafa. Doon lang kayo sa barangay. Nag-uusap. Paawa na nga kami. Pero pag lumagpas ka ng 1 million paraas, kakauntin ka ng estafa. Bakit ganun? Binibigyan ng pagkakataon. Kahit doon sa simpleng kaso nyo, may aayos mo ang mga bagay bago lumala ang lahat. Sa pananampalataya, kaya po tayo na-encourage na magpunta magkaroon ng church. Ang church tayo po yun, magpalakasan tayo, magpaunawaan tayo. Dahil pagdating ng Panginoong Jesucristo pagbabalik, hindi po siya magme-mediate. Siya po ay magja-judge. Wala nang pangalawang pagkakataon. Kaya nga sa atin, kahit ganito ang sitwasyon, makikita nyo maraming bumabagsak, nawawala. Maraming hindi tumatagal. Amen. Maswerte tayo pag tumagal ka. Dahil ano man ang mangyari sa inyo, marami na rin tayo namatay na ano. At least, alam mo, na pagdating ng Panginoon, sa kanya second coming, yung judgment, hindi na pupunta ron sa mga sumampalataya sa kanya. Naintindihan ko rin yung mga ganun po yan. Kaya minsan, naawa na lang ako mga kapatid. Pag nakikita ko yung mga tao, wala na silang ginawa kundi ang sarili lang nila. Tuloy lang sila sa paggawa ng masama. Ayaw nila makinig sa salita ng Panginoon Diyos. Isang araw, direct judgment yun.
ko talaga gusto nun. Sabi na pag umakyat talaga sa korte yan, o dumating na yun sa pulis, hindi nyo na yan pwedeng bawiin. Tama yung sinabi ng Biblia, wala nang pangalawang pagkakataon. Hindi tayo nananakot, sinasabi lang natin ang katotohanan. Ang pinag-uusapan natin ay ang matuwid na hatol ng Panginoong Diyos. Everybody say Amen. Sabi rito, verse 16, ayon sa mabuting balita na ating ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus in the day, when God shall judge the secrets of men. Sino? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo according to my gospel. Kaya nga tawag yan good news. Yun yung good news. Na merong mediation na nangyayari. Dito pa lang inaayos na. So kapag inabot ka ng kamatayan at hindi mo yan naayos, anong susunod? Judgment. Sa kasalukuyan, hindi nagkulang ang Christian community sa pangangaral ng salita ng Diyos. In fact, in the 1980s, yun yung pinakanagpugang ang Christian movement, yung 1980s. Doon sumikat, ang daming di ba, katakot-takot na crusades. Marami naman kong nakinig. Kailang after 20 to 30 years, bumagsak na lalo nang pumasok yung year 2000. So 20 years nung lumipas, amen? Nung nag-Y2K, nagkatakutan na, amen? Nagkatakutan na darating ng Panginoon. Hindi nga dumating. Mali yung So ano nangyari? Napagbita nga tayo lahat na sinungaling. Dahil di nga Today is 2024. 20 years na naman ang lumipas. So 40 years na lumipas Amen mga kapatid. 40 years na lumipas. They are expecting mga kapatid na magkakaroon na naman ng mga panibagong pagkakas. In fact, may nabasa ako sa isang prophecy, 2025 is the most dangerous year. So ano na naman ito ba? May nabasa gano'n Tapos may nagsabi, kung ang 2025 is most dangerous year, kasi may kwenta po 2031 ang pinaka-delikadong time. Kinuwenta niya, 7 years tribulation period kasi di ba? Nagkwento sila, 2024, magsisimula ang 7 years. So, 2031. Now, di ko nasabing maniwala kayo. Ang sinasabi ko lang, bakit sila? May mga ganun silang takbo ng isip. Kasi nga, nakakaramdam na sila na itong pakapanahon ito mga kapatid, parang iba na ang takbo. Lahat ng prophecy kung sa panahon ng Panginoon Kristo, Matthew 24, nangyayari sa panahon natin. Yung tagalan ng 2,000 years na. Pero mag-iingat tayo kasi deception na hirap Ang malaga, alam naman natin na na-mediate na tayo, inasa tayo ng Panginoon, i-maintain na lang po natin. Kapit na mga kapatid. Amen? Kapit na diretso na. Huwag kayong panataya kasi ang tayo mandaraya. Amen? Alam niyo kung anong pinakamalaking problema ng daigdig sa ngayon? Mapapasa niyo sa Facebook. Yung mga kawala. Ha? Fake news? Dami rin fake news. Ano pa? Ito napuna ko lang. Hindi. Oo, tama din. Pero mas maraming post dito patungkol dito sa topic na ito. Wala siya problema. Okay. Selfie. Ha? Okay, Selfie. number 2 lang yan. Yung pagiging selfish, no? Lahat puro sa sarili na. Pero meron talaga isang pinakamatindi na excuse me. Dito natin tatapusin. Okay. Ha? AI. Ayun. Pwede rin. Pero hindi siya number 1 Nakita ko, at ito nga ang problema. Yung sarilang utang. Hindi niya napansin. Loan.
Gobyerno, ini-encourage ka pumutang. Yung nagtuutang bahay, pautang, sabi ko. Utang na loob, ang dami na lang, puro na lang ganyan. Puro ganyan, no? Ang tawag doon, pinipilit kanilang magkaroon ng responsibility. Kasi pag umutang ka. Nauso pa yung sa bisikleta, yung ano tayo? Yung kahit bibigay ka lang isang ID lang, ano bang tawag sa ano na yan, sa credit, ano na yan? Home credit? Ako papira ko, bigay ka lang ng isang ID, basta isang ID ka, may ano ka lang, pautangin ka na. Sabi, bakit magkaganon? Kasi, ang bagay, ito na yung para sa amin na lang ito mga nag-aaral ng mga secret-secrets ko niyan. Ang isa kasi sa ano ng Antichrist is control, no? Control ng economy. Yan ang tatargetin talaga eh. At in-encourage sila lahat na magkaroon ka ng utang kasi yung account mo papasok doon. Kasi nga papasok tayo sa cashless society na tinatawag, tapos puro tiga doon na lang, puro gano'n na lang. So, makikita nyo nagbabago talaga yun. Tama yung sabi na ito yung AI, no? Hindi mo na alam yung kausap mo kung siya pa yun, o kamukha niya lang, o ginawa lang pala ng computer, yun ang nakakatakot eh. No? So, hindi mo na alam, o baka si Pastor ko ba yung nagpiprit, hindi na, AI na yan, baka ako'y ano na lang dito. So, ganun mga kapatid. There is a control of the economy. Yun talaga, kasi nga ito ang problema. So, mag-iingat tayo dyan. Pero ako naman, wala, honestly speaking, kahit naghihirap ang daigdig, pinabayaan pa tayo ng Panginoon. Nakikita nyo, ibang ano ng ano, no? Iba lang sa Diyos, ano? Matala yung kapitbahay, kung wala lang ginawa, kundi magtinda ng kung ano-ano. Hirap na hirap. Utang dito, utang doon. Sabi ko, kawawa ka mga kapatid eh. Eh kasi nga, sistema yan ng sanlibutan. Talagang ipupwersahin kayo niya. Eh, ang sa Panginoon, ang sabi naman, I supply all your needs. Amen. At tandaan ninyo, ang sinabi sa Psalms chapter 23 verse 1, kahit kailan hindi ako makukulang. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Huwag yung ano yan, totoo po yun mga. Amen. Sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, diyan niya. Makita naman ninyo ako, wala talaga ako negosyo pinasok at kung ano-ano, talagang alam ko na yan. Kasi kapag gumawa ka ng paraan, pababayaan ka na, bahala ka na. Pero pabayaan mo na lang ang Diyos. Sa tingin mo talaga mahirap. Pero pag magtiwala ka lang talaga, hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Kanino nagmula yan kay Haring David? The Lord is my shepherd, I shall not want. Give us our daily bread. Kita niyo mga. Basta easy ka lang, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Ingat-ingat na lang sa paligid. Huwag mong kalimutan, sabi nga ang mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Diba, nabasa niyo, marami ang gumawa niya, kaya sila ngayon, wala na. Hindi po ako nagsabi nun. Ayun, nangyari na nga doon sa iba. So, ingat tayo. Yung pamilya natin, ang priority natin ngayon, yung pamilya natin, ipag-pray ninyo sila, kasi wala naman sila dito eh. No? Na sana isang araw, tumanggap din sila, makipag-mediate sila sa Panginoon para hindi rin po sila mahatula. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi pa rin nagbabago. Sinabi ng Panginoon Matthew 24, ang panahon ng pagdating niya ay parang panahon ni Noah. Pamilya lang yun. At ni Lot, pamilya rin yun. At di ba nagtawaran pa sila? Ano unang tawag? 40, 30, 20, 10. Pumayag na nga natin. Okay na rin. Magkaroon ka ng 10. Ilan? 4 sila. Disgrasa si Mrs. 3 na lang. Sabi ko, kaya minsan ayokong babasahin ko kasi parang nakakaano na pambihira sa dinami-dami ng tao. Pala ganun pala mangyari. Wala eh. Nakasulat eh. Amen. Tandaan natin. Dumating na. Kaya yan na lang inilagay kong pangalan dyan. Sa Diyos ang kapurihan. Walang ibang meaning po yan. Walang pong ibang, my Lord, my God, kasi nga siya ginamit ng Panginoon. Kung meron kayong katanungan, siguro, ipunin muna ninyo, kasi medyo technical po ang pag-uusap natin sa mga darating na
panahon. Uulitin ko mga kapatid, kung hindi man sa atin ibinigay ang kautusan, pero ginagawa naman natin ang gusto nito, parang nasa ilalim na rin tayo. Amen. Ang kautusan po, wala pong epekto yan sa sumusunod. Amen. Pag sumusunod ka, walang epekto yun. Kautusan, wala siyang ikakaso sa iyo. Ganyan po ang ano niya. At marami pa tayong aalaman. Pero ang maganda sa ngayon mga kapatid, tapos na po ang mediation ng Panginoon. Tapos na po, nakipag-negotiate na siya para sa atin. I-maintain na lamang po natin yan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo manalangin sa dakilang Diyos.